Teacher Elena, ano po ang inyong kwento? Concerned po ako sa aking student. Si Micaela. Yes po. Kasi yung bata po is pinaaral ko po sa akin na wala pong bayad. Yung kanyang registration fee, monthly fee, sabi ko, free na. Wala na kayong bayaran kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng kanilang buhay. Sabi ko kasi sa kanila, para matuto yung bata, paaralin nyo. Ang sagot sa akin, wala daw po birth certificate yung bata. May GC po kami para sa performance at saka sa mga announcement. Nag-chat yung mama. Sabi niya, hindi ko muna papapasukin si Micaela ngayon. Sabi ko, bakit? Kasi hindi pa kami nakakain mula pa kagabi. Maghahanap pa kami ng pagkain ngayon. Kasi hindi naman daw niya po pwedeng papasukin yung bata na hindi nakakain. Ang ginawa ko po, kinuhanan ko sila ng bigas sa tindahan at saka ng ulam. Dinalhan ko po sila sa bahay nila. Sabi ko, ayan, may pagkain na. Pwede mo na siya sigurong papasukin. Ngayon sabi ko, kung walang baon yung bata, ako nang bahala sa recess. Isang araw po nung pauwi na po kami, lumapit sa akin yung bata. Sabi niya, teacher, pinalo po ako ni Maymay. Maymay po ang tawag niya sa mama niya, and then Sam po ang tawag niya sa papa niya. So, sabi ko, sige, kausapin ko si mama mo. Sabi ko, nagsumbong yung anak mo sa akin. Pinalo mo daw siya. Sabi niya, ang kulit-kulit kasi, mga pasaway daw, matitigas ang ulo. Sabi niya, dinidisiplina niya lang naman daw. Sabi ko, hindi ganyan ang pagdisiplina sa bata. Kausapin mo. Sabi ko, May, pag nagsumbong ulit yan mamaya sa akin, wala na akong magagawa, ipapavowsy kita. Kasi, kumbaga, Tito Boy, ako kasi, bilang isang daycare teacher at nagsumbong sa akin yung bata, obligasyon ko po na protektahan yung aking estudyante. Naintindihan ko naman po yung sinabi niya sa amin. Yung time na pumunta sa sila doon, nagalit talaga ako. Kasi yung hindi niya kaya i-provide, ako ang sasalo. Kasi hindi siya gano'ng marunong makipag-usap kasi sa init din ng ulo. Kumbaga parang kasi laging nalilipasan ng kain. Bakit ka nagalit, Julius? Kakauwi ko lang din po, galing trabaho. Hindi ko rin po kasi alam yung sitwasyon nilang dalawa. Yung time na nag-uusap sila, pinakikinggan ko lang. Kasi ito mabilis masakta ko. Parang konting konting kibot lang, biglang iiyak na. Yung time na umiiyak na to, lumabas po ako para maliwanagan. Ang paliwanag ni Teacher Elena sa akin, nag-leave daw siya sa GC nang hindi nagpaalam. Sabi ko, ito kasi first time niya lang sa GC. Kasi parang hindi niya pa alam kung anong ang rule doon eh. Naikwento niya rin sa akin yun, umalis siya, naguluhan siya. Sabi ko, dapat nagpaalam ka muna. Sabi, hindi naman niya alam na pwede magpaalam o pwede pumasok ulit. Pero sinabi mo ba kay Teacher Elena na ano naman ang pakialam niyo, buhay namin ito? Opo. Tapos, yung sinabi ko po yung time na yun. Kasi nag-aaway kami dalawa nun kasi ang naging punto doon yung bata. Okay. Kasi yung bata, nagsusumbong kay Teacher Elena na napapalo. Napalo yung bata kasi hindi naman totally napalo, parang... Pinapalo niyo ba ang bata? Hindi naman, at sing parang nasigawan na, parang kasi ako naiintindihan ko na kasi pag ang bata nasisigawan mo, natotrauma din eh. Maylin, ano ang nais mong idagdag? Kumbaga yung gutom, tapos umiiyak yung tatlo. Tapos, siyempre, gutom rin ako. Nakapalo ko yung panganay ko. Kasi po, nagpapagbibig pa po ako eh. Pero kung masusunod ka, gusto mo talaga mag-aral ang bata? Ayun po, gusto ko po. Ako lang, yung gusto ko yung pagkulang. Bakit walang birth certificate ang inyong mga anak? Hindi lang si Micaela, pati yung dalawa niyong anak. Ako si Micaela po, sa pasok ko po ng anak. Tapos ko pa ng galon ko. Sabi nila, kayong tutulong. Ayun, may upang po kayo doon. Lahat ng parents, lahat ng anak, dapat naman kumpleto yung dokumento para may incentive ang inyong barangay o city. Pagpasok nila, sabi nga ni ate, Al, bayaran na natin, tulungan na natin, makakuha yan ng birth certificate. But sabi ko kay ate, bigyan ko kayo ng tulong na tingin ko at least 1 month makabuelo kayo. Siguro naman kung isang kaban bigas, tsaka konting pang-ulam, konting canned goods. Wala kang babala po yun. For 1 month. Siguro kung 1 month naman na masustansya kinakain nyo, kahit papano masosort out nyo yung ibang bagay. Yung dun sa suggestion mo, Al, na magbibigay tayo ng 1 month na tulong,
Sa akin kasi bilang nanay, bago siyang panganak, so siguro dagdagan natin yung 1 buwan. Yung sabi mo nga, Kuya Boy, nung nagkita tayo dun sa labas, parang bukang bibig, pagkain, napakahirap. Di natin kayang intindihin yung gutom ang isang nanay, tapos alam mong gutom din yung mga anak mo. Maraming salamat sa'yo, Teacher Elena, na nagmalasakit ka. This is another controversial topic, ha. Babanggitin ko lang para hindi malito yung mga vowsy, ha. Sa vowsy. Bawal po ang kahit anong abuse sa mga bata. Child abuse, di ba? Republic Act 7610, and then yung violence against women and children. And that does not only go to physical abuse, kasi physical, kita mo kaagad yan, may scarring yan, may ebidensya kaagad yan. Pero katulad ng emotional abuse, di ba, yung mumura-murahin mo or yung humiliation, yung papahiyain mo yung bata, no? Sakop po yan ng child abuse or ng vowsy. In fact, yung abuse is not only yung pag may ginawa ka. Minsan, pag meron kang omission or hindi mo ginawa. Neglect, no? Dun sa bata, abuse yon. At katulad ng sinabi ni Teacher Elena naman na obligasyon din ng teacher magsumbong. Yung sa akin naman po kasi doon, yung concern ko is yung sa bata. Kasi yung bata is nagsumbong na sa akin, so kailangan kong kausapin yung parent. But after hearing Mylene na, they do appreciate you, they do care about their children, yun nga, they need help lang talaga. Yes po. And you're Yun willing po. to continue to help them naman. Yes po. Ako din, talagang pasalamat ako sa katulad mo na nagmamalasakit. Sa akin lang naman kasi, balik tayo as a community. Magtulungan tayo, magmahalan tayo. Julius, tinanggap mo na nagkamali ka kay Teacher Elena at nakasagot ka ng pabalang. Nabigla lang po ako. Siguro naman ay deserve ni Teacher Elena ng isang apology mula sa'yo. Teacher Elena, humingi po ako ng pasensya at tawad sa mga nasabi ko masakit sa inyo time na yun. Nabigla lang din ako ng time na yun kasi galing din ako trabaho. Hindi ko rin naiwasan makapagbitaw ng hindi maganda. Kaya nga akin lang, sana patawad niyo rin ako sa mga pagkakamaling nasabi ko. Tsaka marami pong salamat sa tinulong niyo sa mga anak ko. Mylene, ikaw, may nais ka bang idagdag para kay Teacher Elena? Ma'am, kakunsan ako minsan, naman ako yung ugali ko na minsan paano, pakikumahan ko. Pagkalamat ako sa inyo kasi ang galing ko ako. Galing ko sinusukuha yung anak ko. Maraming salamat po. Yun lang. Teacher Elena? Sa akin kasi, kaya ko ginagawa yon para sa mga student ko. Kasi ang gusto ko po, yung kung ano yung achievement nangyari sa anak ko ngayon, gusto ko po, mga student ko, ay ganun din po ang makakamit nila. Kasi po, hindi po hadlang yung kahirapan para hindi mapaaral yung mga bata. Yun po yung gusto kong ipaintindi sa kanila na habang may tumutulong sa kanila, kailangan ang suporta lang nila sa mga anak nila ibibigay lang. Dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda, bukod sa hangad naming maresolba ang mga kasong idinulog sa atin, layunin din nating matulungan ang mga kababayan natin sa kanilang mga suliranin. Kaya naman tulad ng ipinangako ni na Kuya Alan at Ate Pia, muling binalikan ng programa sina Mylene at Julius upang personal na ibigay sa kanila ang birth certificate ng kanilang anak. Bukod dito, nakatanggap din sila ng bigas at fishbowl cart upang makatulong sa pangkabuhayan ng kanilang pamilya. Nagpapasalamat po kay Kuya Alan, kay Ate Pia, kay Tito Boy sa mga tulong na ibinigay nila sa amin. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po.